Ikaw ho ba ang bagong mayordoma dito? Parang ang bata mo pa para maging mayordoma. Kung alam ko lang na ikaw ang magpapatotoo sa sumpa ng manggagamot na yon, sana pala pinatay na lang kita doon. Punong-puno na talaga ako sa kasamaan mo. Nararapat lamang sa'yo ang sumpa ng dating manggagamot na biniktima mo! Magandang hapon sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na rin sa mga tagapakinig ng inyong channel. Kung minsan sa buhay, kailangan mong pasukin ang butas ng karayom para makamit ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan. Ang karanasan kong ito ay patungkol sa paghahanap ko ng hustisya para sa aking ina noong dekada 80. Ang dapat sana'y paghahanap ko ng hustisya ay nauwi sa pagkadiskubre sa patungkol sa isang sekreto na pinakatago-tago ng isang kilalang pamilya. Upang inyong maintindihan ang buong pangyayari, hayaan ninyo akong isalaysay ang buong istorya. Ako si Letty at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ikaw pala si Letty. Ang bata mo pa pala, iha. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Doña Victorina, iha. Ho? Doña Victorina na lang ang itawag mo sa akin. Magandang umaga po, Donna Victorina. Natutuwa po akong tinanggap po ninyo ako bilang bagong kasambahay dito sa hasyenda ninyo. Walang anuman, iha. At saka, hindi pa ba nasabi sa iyo ni William? Ang alin po? Wala naman pong nabanggit si William sa akin. Kasi wala na akong ibang mapagkakatiwalaan dito sa hasyenda. Kaya ikaw ang gagawin kong bagong mayordoma. Ang dating mayordoma ko ay naisipang umuwi muna sa kanilang probinsya. Hindi ko alam kung kailan ang balik niya. Ganun ho ba? Bakit, Letty, iha? Ayaw mo? Hindi naman po sa ganon, pero kabago-bago ko pa lang ho kasi sa pamamasukan bilang kasambahay sa inyo Mayordoma na ho ako agad. Naninibago pa po kasi ako Hindi ko pa po alam ang mga pasikot-sikot dito sa hasyenda. Lalo na po itong mansyon ninyo. Nakakalula po sa sobrang laki. Nakatutuwa ka naman, iha. Alam mo, masasanay ka rin pagdating ng araw. Kaya pumayag ka ng maging mayordoma sa mansyong ito at gabayan mo ang iba pang mga kasambahay dito. Kung yan po ang gusto ninyo, masusunod po. Mabuti naman kung ganon. Sige po. Alam mo, Ho? May sinasabi kayo? Nagkita na ba tayo dati? Naku, hindi pa ho. Unang beses ko lang po kasi talaga na nakapunta rito. Ganon ba? Para kasing nakita na kita dati. Hayaan mo na, iha. Baka kamukha mo lang. Ay, oo nga. Naalala ko na. Kamukha mo ang dating mayordoma namin dito. Dating mayordoma niyo po? Oo, ang kauna-unahang mayordoma naming naglayas. Naglayas ho? Oo, kasi ang sabi ng iba pa naming mga kasambahay dito, nagkaroon daw yun ng relasyon sa aming hardinero. Kasama ho ba niya yung hardinero sa paglayas niya? Yan ang hindi ko alam, pero marahil na ganyan nga ang nangyari. Nung naglayas ang mayordoma namin, hindi na pumasok pa ng hasyenda ang hardinerong namin yun. Ganun ho pala. Sana nasa mabuting kalagayan si Josefa kung nasaan man siya ngayon. Josefa? Oo, Josefa. Josefa ang pangalan ng kauna-unahang mayordoma namin dito.
Parang may bumara sa lalamunan ko nang banggitin ni Doña Victorina ang pangalan ng ina kong nawawala. 13 taon nang nakalilipas. Sa isip-isip ko ay paanong naglayas ang ina ko. Hindi na nga ito nakauwi sa amin matapos mamasukan sa kanila bilang kasambahay. Oo, kilala kong Josefa na binabanggit ni Doña Victorina dahil yon ang nawawala kong ina. Pinili kong mamasukan sa kanila para mag-imbestiga at malaman ang tunay na nangyari kay Mama Josefa. Ikaw ho ba ang bagong mayordoma dito? Oo, ako nga. Parang ang bata mo pa para maging mayordoma. Teka, nagasan ka ate? Taga Negros ako. Ikaw, ngayon lang kita nakita. Apo ka ba ni Doña Victorina? Hindi. Ako yung bunso niya. Lexus ang pangalan ko. Ikaw po, anong pangalan mo ate? Ako? Leti yung pangalan ko. Grabe, ang ganda. Parehong letter T ang simula ng pangalan natin. Oo nga. Anong lulutuin mo ngayon? Ulam. Kasi gabi na eh. Kailangan ko magluto ng ulam para sa hapunan natin. Hindi naman kami kumakain yan eh. Bakit? Ayaw niyo sa gulay? Masarap yung lulutuin ko. Mechado kaya to. Kaya masarap to. Hindi kasi kami kumakain ng ganyan. Ha? Bakit? Ano bang gusto ninyong ulam? Atay! Ha? Atay? Bakit Ate Leti? Ayaw mo ba sa atay? Bakit ayaw mo sa atay? Teka, parang may kumalampag sa bubong Lexus. Narinig mo ba yon? Ha? Alin? Alin yung kumakalampag sa bubong? Parang may mabigat na kung anong nilalang ang naglalakad sa may bubong. Yung naglalakad kasi sa bubong, yan yung... Lexus! Kuya? Ilang beses ba kitang pinagsasabihan na huwag kang lalabas sa kwarto mo, ha? Nag-uusap lang naman kami ni Ate Leti, kuya eh. Wala akong pakialam kung nag-uusap kayo. Bumalik ka na sa kwarto mo! Ate Leti, alis muna ako ha. Sige, Lexus, ingat ka. Dadalhan na lang kita ng pagkain pagkatapos ko na magluto. Halos mapaigtad ako sa lakas ng sigaw ni William kay Lexus. Dahil kung tutuusin, ay hindi naman sila magkalayo sa isa't isa. Halos magkatabi lang sila. Biglang napalitan ng gulat ang naramdaman kong pangamba sa mga sandaling yon dahil sa sigaw ni William. Magkapatid silang dalawa ni Lexus. Pero kung gaano kapala kaibigan si Lexus, ay siya namang sungit ni William. Lexus, gising ka pa ba? May dala akong mechado oh. Papunta na Ate Leti. Kumain ka na. Pwede bang pumasok? Pasok po kayo. Salamat. Lexus, Po? wala palang lamesa ang kwarto mo. Wala po eh. Sa kama nyo na lang po ilagay ang pagkain Ate Leti. Naku, hindi pwede kasi baka matapon ang sarsa ng mechado. Sarsa? Oo, sarsa ng mechado. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng sarsa? Hindi po eh. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung malapot na sabaw ng mechado. Ito oh, yan ang sarsa. Bakit ka natatawa? Natatawa ako Ate Leti. Yung malapot na sabaw kasi ng kinakain namin. Hindi sarsa yung tawag namin dun eh. Ha? Bakit? Ano bang tawag sa malapot na sabaw? Di dugo. Dugo? Oo Ate Leti. Huwag mong sasabihin kay Mama Victorina na kumakain ako ng luto mo ha. Sigurado magagalit yun sa akin.
Dugo? Kumakain kayo ng dugo? Oo, Diyos ko po! dahil paborito ni Mama ang dinuguan. Nakakatulong din yun sa kondisyon ng aming balat eh. May parang hindi kami masyadong maputla tignan. Sir William, kayo po pala. Oh, makakalis ka na, Letty. Ako na ang bahala na magpakain kay Lexus. Kung hindi mo mamasamayin, total ako naman ang kuya niya eh. Ayos lang yun sa'yo, hindi ba? Sige po, sir. Wala pong problema. Masusunod po. Kung yan po ang gusto ninyo. Boy, kung gano'n makakalis ka na. Sige po. Teka. Isang bagay pa pala, Letty. Tandaan mo to. Huwag na huwag kang papasok sa kwarto ni Lexus, ha? Maliwanag ba? Maliwanag po. Naiintindihan ko po. Alis na. Hindi ko alam kung bakit at ano ang rason. Pero ramdam ko noon na ayaw ni William na magkalapit kami ni Lexus. Para bang binabakuran nito ang nakababatang kapatid niya. Noong una, inakala kong baka pinoprotektahan na lamang ito. Hanggang sa isang araw, nasaksihan kong pagmamalupit ni William kay Lexus habang wala si Doña Victorina sa asyenda dahil may pinuntahan ito. Ilang sampal pa ba ang kailangan mo, Lexus, ha? Para magtanda ka! Hindi na po maulit, kuya. Hindi na po maulit. Hindi na po ako lalabas sa kwarto. Nakalimutan mo na ba ang sitwasyon mo? Sorry na po, kuya. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi na po ako pupunta ulit sa kusina. Sige na! Bumalik ka na sa loob ng kwarto mo! Ngayon din! Masusunod po, kuya. Huwag mo naman saktan ang kapatid mo, Sir William. Baka nagugutom ang bata. Ay, teka. Ikaw na naman! Hindi naman ho sa nakikisali ako, pero parang sumusobra na po kayo sa kapatid ninyo. Kung gusto po ninyo, pagalitan yung bata, pagalitan po ninyo. Pero wag naman pong saktan ninyo o kaya ay sampalin ng basta-basta na lang. Yan ang alam mo sa aming magkapatid, ha? Sa palagay mo, nasa tamang posisyon ka para pagsabihan ako sa kung anong pwede kong gawin kay Lexus, ha? Sir, kasi ano... Ano? Kuya, huwag mo naman pong awayin si Ate Letty. Kasalanan ko po. Ginusto ko po umalis sa kwarto ko nang walang paalam eh. Tumahimik ka nga, Lexus! O ano? Sige nga. Anong alam mo, Letty? Sabihin mo nga! Pinagsasabihan ko lang naman ho kayo kasi nasasaktan na ang bata. Pinagsasabihan? Huh. Alam mo, Letty, huwag kang masyadong pumapil sa buhay namin magkapatid, ha? Yan ang pinanghahawakan mo. La ikaw ang bago mayordoma dito? Hindi naman ho sa ganon. Ito tatandaan mo, Letty. Mayordoma ka man sa asyendang ito. Wala pa rin pinagkaiba yan sa katulong. Huwag kang makialam. Dahil katulong ka lang. Kayong mga katulong. Para lang kayong kutong lupa na pwede kong tirisin kung gugustuhin ko kahit saan. Kahit kailan. Kuya, tama na. Ang sakit nyo naman po magsalita. Parang ang taas-taas ang tingin ninyo sa sarili ninyo. Pareho lang naman tayong tao dito, sir. Tumahimik ka nga! Dahil wala kang alam at mas lalong hindi tayo pareho. Sa estado malamang hindi tayo pareho. At yun lang ang pinagkaiba natin, sir. Pareho tayong tatanda at mamamatay. Mabubulok ka rin sa lupa at magiging kalansay. Pareho lang tayong babalik sa lupa pag namatay tayo. Kaya babaan niyo po ang tingin niyo sa sarili ninyo. Ewan ko sa'yo. Yun na nga lang kayo. Magsama kayo ni Lexus. Pareho kayong matitigas ang ulo. Alam kong natamaan si William sa mga sinabi ko ng mga panahong yon. Binabaan niya ang boses niya at hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Agad siyang umalis at iniwan kami ni Lexus. Iginiya ko naman ang bata sa loob ng kusina at doon ay magiliw nitong tinitignan ang mga ginagawa kong paghiwa sa mga rekados para sa ulam naming mga trabahador sa hasyenda. Wow! Ganyan palang magkiwa ng sahog para sa mechado? Teka, anong lasa ng mechado, Ate Letty? Masarap!
Teka, hindi ba't binigyan kita ng mechado kagabi? Oo. Dapat alam mo na ang lasa ng mechado kung ganon. Huwag mong sabihin hindi pinakain ng kuya mo yung bigay ko mechado sa'yo. Hindi. Hindi pinakain ni William sa'yo yung luto ko mechado? Hindi. Ano? Ano nangyari sa mechado ko? Ngayon, pinatapon niya sa basurahan kaya pinapon ko na lang din. Sorry Ate Leti Alam kong pinaghirapan mo talaga yun pero pag hindi ko sinunod si Kuya William, naku, makakatikim talaga ako dun. Naintindihan kita, Alexus. Palagi ka ba sinasaktan ng kuya mo? Hindi naman. Ayaw niya lang na lumalabas ako sa kwarto nang hindi siya kasama. Alam mo, ang bait-bait mo, pero kung gaano ka kabait, ganun din kasama ang kuya mo. Saan ba pinaglihi yun? Palagi nakasimangot. Naku, mabait yun. Yun lang. Medyo stricto nga lang. Sus, sinasabi mo lang yan kasi kuya mo yun, no? Hindi mabait talaga yun. Stricto lang talaga si Kuya William. Alam mo, sabihan mo yung kuya mo na huwag siya masyadong stricto. Huwag siyang maldito. Baka hindi na siya magtajowa kung ganun siya. Tatanda ang kuya mo na mag-isa. Naku, hindi tatanda si Kuya mag-isa, no? Dahil kasama niya ako. Sus, ang bait-bait talaga ng batang ito. Pakulot nga sa pisngi at saka sa leeg. Ate Leti, tama na. Nakikiliti ako Teka, ano to? Bakit gumagamit ka ng whitening cream? Tsaka, bakit ang kapal ng cream na nilalagay mo sa balat mo? Kaya pala ang putla ng balat mo Kasi ang kapal ng cream sa mukha mo. Ay, halika nga dito. Bawasan natin yan. Naku, Ate Leti, wag. Magagalit si Kuya. Ay, naku. Babalik muna ako sa kwarto. Maglalagay ulit ako ng borax, Naku, magagalit si Kuya pag hindi pantay yung puti ng balat ko. Ano? Nako, wag na, Lexus. Ang kapal-kapal na nga ng borax sa mukha mo, tapos dadagdagan mo pa. Basta, Ate. Balik muna ako sa kwarto, Sige. Ibabalik ako, Ate Leti. Saglit lang ako sa kwarto. Sige, ikaw bahala. Pero huwag kang magtatagal, ha? Malapit nang maluto ang mechado. Kakain na tayo, kaya bilisan mo lang. Opo, Ate. Napailing-iling na lang ako sa mga sandaling yon. Ang inakala ko noon na may sakit sa balat si Lexus dahil sa sobrang puti at putla ng kanyang balat. Ngunit nagkamali pala ako ng hinala. Kaya pala maputi at maputla ito dahil naglalagay ito ng whitening cream na kung tawagin ay borax. Sa buong katawan niya ito ipinapahid na sa sobrang kapal, nagiging maputla na siyang tingnan sa murang edad na 10 taon. Grabe, Ate Leti. Ang sarap pala na mechado, no? Busog na busog ako kagabi. Sabi ko sa'yo Pero secret lang po natin yun, Ang alin? No, kumakain ako ng luto mo. Naku, ayaw na ayaw kasi ni Kuya William yun. Walang problema yun sa akin, Lexus. Ay, buti naman. Ang tagal mong bumalik kagabi. Sayang, hindi mo na naabutan yung iba ko pang kasamahan na trabahador dito. Masaya silang kausap. Magkakasundo kayo ng mga yon. Kasi sinigurado ka lang na pantay yung puti ng balat ko bago ako lumabas. Sino ba nagsabi sa'yo na gumamit ka ng whitening cream? Si Kuya William. Sabi niya kasi makakatulong yun sa sakit sa balat namin. Ano bang sakit ng balat nyo? Di ko alam basta ang sabi ni Kuya, makakatulong daw yun sa amin. Kaya yun, sinusunod ko ang sinasabi niya. Wala ka bang napapansin sa kuya mo? Na, alin po? Kasi, pinapagamit ka niya ng whitening cream. Tsaka, pansin ko, wala pa siyang jowa. Hindi ba? Nagdala na ba yung kuya mo ng babae dito sa hasyenda? Wala pa naman. Kahit na minsan? Kaibigan? Barkada na babae? Wala Wala akong maalalang ganun.
Mukhang alam ko na ang rason kung bakit ang suplado ng kuya mo sa mga babaeng kasambahay dito sa asyenda. Ha? Ano? Hindi ko muna sasabihin. May patril pa? Ganun? Sino ba yung pinakamalapit sa Kuya William mo rito? Dito sa mga kasambahay parang wala po. Sa mga lalaking trabahador? Wala rin eh. Ay, teka, si Manong Stephen pala. Oo, siya lang yung nakita kong kinakausap ni Kuya ng maayos eh. Yung medyo may pagkamestizo na hardinero? Oo, siya yun. Feeling ko malapit sila ni Kuya William. Kasi minsan nga nakikita ko silang magkasamang nagraronda sa gabi dito sa asyenda. Kasama? Sa gabi? Oo, bakit? Naku, Lexus. Baka babaihan niyang Kuya William mo? Gumagamit din ba siya ng cream? Parang. Parang? Hindi ka sigurado? Ganon? Hindi pa kasi ako nakakapasok sa kwarto ni Kuya eh. Pero parang gumagamit din siya kasi magkakulay naman yung balat namin. Diba? Sa bagay, magkakulay nga kayo pero feeling ko babaihan niyang kuya mo. Babaihan? Oo, bading. Bading siya. Kaya ganun na lang ang init ng ulo niya sa mga babaeng kasambahay dito, no? Parang hindi naman. Paano mo naman sabing bakla siya? Wala. Kutob ko lang. Kutob mo lang? Oo. Hala, sasakyan ni Doña Victorina. Nagbalik na pala siya. Naku, Ate Leti. Alis na ako Babalik na ako sa kwarto ko. Paalam. Ha? Hindi mo man lang babatiin ng mama mo? Kababalik lang ni Doña Victorina. Huwag na, bye-bye. Alis na ako. Pansin ko sa ilang linggong pamamasukan ko ay tanging si William lang ang palaging kinakausap ni Doña Victorina. Si Lexus naman ay hindi malapit sa kanyang ina. Kaya hindi na ako nagulat nung kumaripas ng takbo si Lexus papunta sa kwarto niya. Nang makitang papasok sa loob ng asyenda ang sasakyan ng kanyang kararating lamang na ina. Magandang umaga po, Doña Victorina. Ay nako, yung batang yan kahit kailan talaga. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magbanding. Paano kasi? Ayaw na ayaw niya sa akin. Kayo lang po ang nag-iisip ng ganyan, Doña Victorina. Mahal na mahal ka po ni Lexus. Ewan ko ba sa batang yan? Ayaw na ayaw niya talagang lumabas sa kanyang kwarto. Si William, nakita mo ba? Mukhang nandoon po siya sa garden, malapit po sa fish pond. Pakitawag na siya para sa akin. May sasabihin ako sa kanya. Masusunod po. Pupuntahan ko na po siya ngayon. Maraming salamat, Iha. Ay, ang sakit ng likod ko. Mauupo muna ako. Kaagad kong pinuntahan si William sa garden, malapit sa fish pond. Naabutan ko siyang kausap ang hardinero na si Stephen. Yun ang unang beses na nakita kong nakangiti ang binata. Doon ko rin napansin na gwapo pala ito kapag nakangiti. At litaw na litaw ang kanyang mga dimples sa magkabilang pisngi. Ngunit agad kong winaksiyon sa aking isipan dahil alam ko na ang sekreto sa mga ngiting yon ni William. Sir William? Ano sadya mo rito? Pinatatawag ka po ni Doña Victorina. Uy, para saan daw? Hindi ko po alam kung ano ang sadya ni Doña Victorina sa inyo, sir. Teka. Nasaan siya ngayon? Nasa salas po, hinihintay ka po. Sige, makakalis ka na. Susunod din ako maya-maya. Pinag-uusapan lang kami rito ni Stephen. Sige po. Pagkatapos kong ipaalam kay William na pinatatawag siya ng kanyang ina, ay agad din akong umalis. Minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung bakit ang ina nila William ay para bang senior citizen na. Kumbaga, parang lola na nila ito.
Siguro nga'y huli na rin ng mag-asawa si Doña Victorina, kaya ganun na lamang ang agwat ng edad niya sa mga anak niya. Ate Leti! Oh, Lexus! Nandiyan pa ba si Mama Victorina? Nandun sa salas, kausap ang Kuya William mo. Hindi mo ba pupuntahan ang mama mo? Naku, ayoko. Sasama na lang ako sa'yo, ate. Sigurado ka ba? Di ba ayaw na ayaw ng kuya mo na lumalabas ka sa kwarto na walang paalam? Hindi naman niya mapapansin na umalis ako eh. Kaya sasama na lang ako sa'yo. Teka, saan ba kasi ang punta mo? Doon malapit sa may sapa. Mangunguha ako ng kangkong doon. Sabi kasi ng Mama Victorina mo na kangkong muna ang uulamin naming mga kasambahay. Hindi ba pwedeng iba na lang ang gumawa nun? Lexus, alam mo naman na kulang sa kasambahay ang asyenda, di ba? Paano kasi halos buwan-buwan may umaalis dito sa mga katulong ninyo? Hindi naman sila umaalis. Ano? Anong sabi mo? Hindi sila umaalis. Anong hindi sila umaalis? Alam nga namang nawawala sila. Pakunti na nga ng pakunti ang bilang ng mga katulong dito sa asyenda. Yaman na yun. Normal na yun. Ewan ko sa yung bata ka. May maiwan na nga kita dito ha. Pupunta na ako sa may sapa. Hindi man lang ako isasama. Bayan. Sabing bawal nga. Baka pag nalaman ng kuya mo, naku, tayong dalawa na naman ang sisinghalan nun. Sa bagay. Balik na nga lang po ako sa kwarto. Mabuti pa. Sana umalis na ulit si Mama Victorina. Bakit gustong-gusto mong wala dito ang Mama Victorina mo? Para makakain na ako ng luto mo. Alam mo kasi Ate Leti, ayaw niya sa pagkain yung mga kasambahay. Pero nung natikman ko yung luto mo, naku, para sa akin nasarap naman. Hoy, yung bibig mo Lexus. Baka marinig ka ng mama mo kaya ng Kuya William mo. Para pa namang kabote yun. Pabigla-bigla na lang susulpot kahit saan. Mukhang alam ko nang ipangaasar ka sa kuya ko ah. Ang galing talaga ng idea mo, Ate Leti. Anong ibig mo sabihin? Tatawagin ko siyang kabote. Hoy, tigilan mo yung pinaplano mo, Lexus. Baka pag-initan na naman ako ng kuya mo, no? Basta, kabote siya. Ewan ko ba sa'yo? Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Natatagalan ako sa dapat kong gawin dahil sa kadaldalan mo. Sa ilang linggo kong pamamasukan sa asyenda, ay unti-unti kong nakikilala ang mga taong dapat kong lapitan at iwasan. Tulad nga ng inutos si Doña Victorina, ay tinungo ko ang garden ng kangkong na malapit sa may sapa at sa di inaasahan ay nangyari ang bagay na hindi ko akalaing magaganap sa mismong araw na yon. Ang dami namang damo dito. Kangkungan ba talaga to? Parang damuhan na to eh. Ha? Sino nandyan? Kung sino ka mang tao ka na nandyan sa may damuhan, hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka! Ayaw mo magpakita? Pues, akong lalapit sa'yo. Ay! Diyos ko! Lexus! Nagulat ka ate, no? Ikaw bata ka. Tinakaba mo ko. Ayos ba? Akala ko kung sino, ikaw lang pala. Galing ko talaga. Hindi mo napansin na nakasunod ako sa'yo, no? Ikaw talagang bata ka, ang kulit mo. Baka mamaya makita ka ng Kuya William mo na nandito ka eh. Sa damuhan pa talaga. Alam mo namang alagang-alaga nun yung balat mo. Hindi naman alam ni Kuya na nandito ako eh. Kasi, sa likod ako dumaan, no? Ay nako, ang tigas talaga na ulo mo. Baka ako naman ang sigawan ng kuya mo mamaya ah. Oo, promise Ate Leti. Hindi malalaman ni Kuya na nandito ako. Ewan ko. Ang baho. Naamoy mo ba yun? Parang wala naman. Ang baho nga. Parang dito nang gagaling yung amoy eh. Grabe, ang baho talaga. Parang amoy patay Ate Leti ah. Dito oh.
Parang nanggagaling dito sa may gilid ng sapa ang amoy eh. Ate Leti, parang daming langaw naman dito. Dahan-dahan lang, Letso, sa paglalakad. Baka madulas ka. Medyo malalim pa naman yung sapa. Pag nahulog ka dyan, sigurado't kaliwat kanan na makukuha mong galos. Nag-iingat naman po ako, Ate Leti. Kaya kalma ka lang. Grabe ang baho talaga. Ha? Hala! Bakit? Lexus! May patay! May patay! Yung pinanggagalingan na mabahong amoy, isang patay na katawan. Ala, Ate Leti! Pareho kayo ng damit to! Teka, ibig ba sabihin, nagtatrabaho rin siya sa hacienda namin? Diyos ko! Kasamahan ko to! Huwag kang dibdib niya at wala na siyang laman loob. Humingi na tayo ng tulong, Ate Leti! Teka, naririnig mo ba yun? Parang may paparating, Ate Leti. Ate Leti! Lexus! Isang bangkay ng kasamahan ko sa pagiging katulong ang natagpuan namin ni Lexus sa kangkungan ng hasyenda. Wakwak ang dibdib nito at nilalangaw na. Akmang tatawag na kami ng tulong nang biglang may malaking baboy ramo ang lumabas at walang habas na sinunggaban si Lexus na dahilan ng pagkahulog ng bata sa sapa. Kasabay ng pagkahulog ni Lexus sa sapa ay ang pagkahulas ng puting cream sa kanyang muka at katawan. Nangibabaw ang pino at malarosas na kutis ni Lexus, kabaliktaran sa maputla niyang balat sa pang-araw-araw. Lexus! Ayos ka lang ba? Teka, diyan ka lang ha. Pupuntahan kita dyan. Ate Leti! Naku! Baka magagalit talaga ang Kuya William ko sa akin. Teka, saglit lang. Papunta na ako riyan. Aray! Ang sakit ng puwet ko! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ate Leti. Yung borak sa buong katawan mo natanggal. Naku! Pagagalitan talaga ako ng kuya ko. Anong gagawin natin? Nalilito na ako kung uunahin ko bang tumawag ng tulong para sa bangkay o ikaw o ano ba? Ate Leti! Mas mabuti siguro kung ikaw muna ang uunahin ko. Teka lang, paano na to? Ate Leti! Yung baboy mo kanina! Ha? Yung baboy mo! Nandyan pa rin siya! Nakatingin siya sa atin, oh! Anong ibig mo sabihin? Tumingin ka sa likod mo! Diyos ko, ang pula ng mga mata ng baboy mo na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng baboy mo. Ate, naglalaway siya at saka ang hahaba ng mga pangil niya. Diyan ka lang sa likod ko, Lexus. Hindi normal ang baboy mo na yan. Teka, anong ibig ko sabihin? Hindi ko alam kung paano siya nakakalakad sa umaga. At hindi siya naaapektuhan sa silag ng araw pero malakas ang kutob ko. May isa demonyo ang baboy mo na yan. Natatakot ako, ate. Humingi na tayo ng tulong. May sanib ang baboy mo na yan. Lalapit siya sa atin. Sige, lumapit ka lang sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Akala mo ba sa talbos ng kangkong lang gumagana ang kutsilyo ko? Lumapit ka at ako mismong lalapa sa'yo. Ate! Medyo na siya! Lumapit ka lang, hayop ka! Ako mismong tatapos sa buhay mo, demonyong baboy mo ka! Hala, ate, tumakbo siya papalayo. Parang may nakita yung baboy mo na paparating at tumakbo siya papalayo. May paparating? Mukhang ganun nga, kasi may nilingon ng baboy mo na yon sa may kalayuan, tsaka umalis siyang bigla. Grabe, buti naman umalis na ang baboy mo. Teka, sino kaya paparating? Hindi ko alam. Hindi ko tanaw dito eh. Halika na at umahon na tayo, Lexus. Baka hanapin na rin ako ni Donna Victorina dahil natagalan ako sa pagbalik. At may bangkay pa na kailangan kong ipaalam. Wawa naman siya, ate. Huwag mo nang tignan, Lexus. Hayaan na natin ang mga otoridad na mag-asikaso sa katawan niya. Grabe, ang baho talaga ng bangkay niya. Naway kaawaan siya ng Diyos at sana maging mapayapa siya sa kabilang buhay. Masyado nang marami nangyari sa araw na to.
Lexus! Sir William? Ikaw na naman! Kuya, may nakita kaming bangkay ni Ate Letty doon, no? Grabe ang baho. Kailangan nating isumbong agad yun sa mga pulis. Parang natulos ako sa kinatatayuan ko nang lingunin ko ang boses nang nagsalita at nakitang si William ang nakatayo sa likuran namin. Sa dami na nangyari sa mga sandaling yon ay halos hindi ako makainik. Samot-saring emosyon ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Awa para sa bangkay ng kasamahan ko. Takot mula sa engkwentro namin ni Lexus sa Baboy Ramo. At pangamba na dala ng matulis na tingin sa akin ni William na parabang galit na galit ito sa akin. Sir William, kasi... Hindi ako interesado sa paliwanag mo. Kulit mo, Letty. Kuya, may nakita kaming bangkay ni Ate Letty. Tahimik! Sir, wag mo namang sigawan ng bata. Bakit ba pala desisyon ka, ha? Ano alam mo sa amin ni Lexus? Sabihin mo nga! Pwede naman ho sigurong kalmahan niyo muna ang boses niyo po, sir. Kalma! Pagkatapos ko na makitang naliligo kayo ng kapatid ko sa may sapa na mahigpit kong pinagbabawal, sasabihin mo akong kawan ma? Hindi po kami naliligo, sir. Ang totoo po niyan ay aksidente ang nangyari. Aksidente? Akala mo ba talaga maniniwala ako sa mga kasinungalingan ninyo? Ayos ka rin, Lexus, ah. Nakahanap ka talaga ng kaibigan na pareho sa'yo. Parehong sinungaling. Hindi kami sinungaling. Alam niyo, sir, mataas ang respeto ko sa inyo. Pero hindi ko na talaga matansya ang sama na ugali ninyo. Para sa kaalaman mo, buntik lang na mamamatay ang kapatid mo dahil inatake kami ng kung anong demonyong Baboy Ramo. Ano? Ayaw mo maniwala? Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo kung bakit nahulog siya sa sapa? At tanungin mo rin kung paano nahulas ang cream ng borax sa buong katawan niya dahil lang sa kagustuhan ng kuya niyang bakla na maglagay siya ng whitening cream sa buong katawan. Imposible yung pinagsasabi mo. Oo, bakla ka, di ba? Kaya ginagaya mo ang kapatid mo sa sarili mo. Sa sobrang putla ng balat mo, tsaka kung naglalagay ka rin ng sandamakmak na borax dyan sa balat mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Nabakla ako? Uy, Ate Letty, Kuya William! Tama na po! Huwag na po kayong nag-aaway. Humingi na po kasi tayo ng tulong para sa bangkay. Hindi, Lexus. Dapat alam ng Kuya William mo na dapat hindi niya dinidiktahan ang sarili mo dahil magkaiba kayo. Hindi kanya pwedeng pilitin na gawin ang mga nakasanayan niya dahil lang sa mas nakakatanda siya sa'yo. Dahil hindi kayo pareho. Kagaya ng paglalagay niya ng whitening cream dyan sa balat mo. Hindi porket ginagamit ng kuya mo mga produktong katulad nun, gagamitin mo na rin yun. Dahil kung bakla ang Kuya William mo, lalaki ka. Hindi ako bakla. At mas lalong wala kang alam kung bakit pinapagawa ko kay Lexus sa mga bagay na yun. Hindi ako naniniwala. Ano, gusto mo na patunay? Sinasabi ko sa'yo, madali akong kausap, Letty. Sige nga, patunayan mong lalaki ka. Hindi mo nga mandatanggi. Dahil kitang-kita ko kung gaano katamis ang ngiti mo sa hardinierong si Stephen. Aminin mo na sa sarili mong bakla ka. Gusto mo ng pruweba? Baka hindi mo magustuhan ang mga susunod na pangyayari. Ipakita mo. Ipakita mo tunay na ikaw. Sabi mo eh. Halo kuya, bakit mo inalikan si Ate Letty? Bakla sabi mo, di ba? O na ngayon? Bastos ka! Anong nangyayari dito? Ang lakas sa mga sigawan ninyo. Inaamin ko na nagulat ako sa ginawa ni William na paghalik sa akin na mga sandaling yon. Mabilis na umaksyon kaagad ang mga kamay ko na para bang may sarili itong mga isip at sinampal lang napakalakas si William. Kung hindi dumating si Doña Victorina sa lugar, ay baka nasaktan ko talaga ng gusto si William ng mga panahon yon. Ngunit ang mas nakaagaw pansin sa akin ay ang napakalamig na balat ni William na naramdaman ko matapos dumampi ang mga palad ko sa pisngi niya. Sana'y maintindihan mo ang pinanggagalingan ng anak ko, Letty. Naiintindihan ko po, Doña Victorina.
Mainitin talaga ang ulo ni William, pero pag nakilala mo siya, mabait siya. Pasensya na rin po talaga kung nasigawan ko po ang anak ninyo, ma'am. Nako, huwag ka nang humingi ng pasensya. Naiintindihan kita. Ito rin naman kasing si Lexus. Napakakulit na bata. Pasensya po talaga. Ayos lang, iha. May sasabihin ka pa ba? Dahil kung wala na, ay makakaalis ka na para naman makapagpahinga ka. Yung patungkol ho sana sa bangkay. Ay, huwag ka na mag-alala doon. Yung bangkay, hawak na ng otoridad at si Stephen at William na ang pinaasikaso ko. Ang sabi sa initial na investigasyon ay inatake raw ng isang mabangis na hayop. Ay alam mo naman na medyo may kalawakan ng hasyenda namin kaya malaki ang posibilidad na may mga hayop sa gubat ang naliligaw dito kung paminsan-minsan. Ganun ho ba? Maghintay na lang tayo sa karagdagang impormasyon na sasabihin ng mga pulis. Naiintindihan ko po. Sige po, Doña Victorina. Pupunta na po ako sa kwarto ko po. Mabuti pa para makapagpahinga ka na, iha. Mauna na po ako, Doña Victorina. Sige, iha. Kinagabihan ng araw na yon ay hindi ako dinalaw ng antok. Nagpabalik-balik sa isipan kong nakita ko na bangkay sa may kangkungan, pati na rin na naglalaway na baboy ramo na may mga mapupulang mga mata. Kalaunan ay hindi na ako nakatiis at pinilit kong sarili na bumaba sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom at doon ko narinig ang pagtatalo ng mag-inang Doña Victorina at William. Pwede naman natin siyang paalisin, ma. Kung gusto mo, ako pa magpaalis sa Leti na yan Paano kung may alam na pala yan sa mga nangyayari dito sa loob? Ma, sinisigurado ko sa'yo na wala talaga siyang alam kaya hayaan niyo na siya. Kung hindi mo kaya ang pinagagawa ko sa'yo, si Stephen na lang ang pakikiusapan ko. Ma naman. Kailangan pa talaga nating ulit-ulitin ng ganitong pamamaraan? May iba pang paraan naman Ipaalis na lang natin kay Leti dito sa hasyenda sa lalong madaling panahon. Para makatiyak tayo na walang makakaalam sa sekreto ng pamilyang ito. Kung ayaw mo gawin ang pinakikiusap ko sa'yo, ako na lang. Ma, pwede ba? Huwag mo akong ginagalit, William. Nakalimutan mo na ba kung sinong sumumpa sa atin? Kaya gawin mo na lang ang pinag-uutos ko. Patayin mo ang Leti na yon hanggat tulog pa siya. Masusunod po, Mama. Ano pa ang tinatayo-tayo mo? Puntahan mo na siya sa kwarto niya. Pupunta na po ako, Ma. Napatakip ako sa bibig ng marinig ang binabalak ng pagpatay ng mag-ina sa akin. Agad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Buti na lang at malapit lang ang pinto palabas sa kinatatayuan ko. Parang tibok lang ng puso kong naririnig ko sa mga oras na yon. Hindi ko mawari kung anong direksyon ang tatahakin basta't makalayo lang ako sa bahay ng gabing yon. Kasunod ng pagtakas ko sa bahay ay isang malakas na anghel ang dumagundong sa buong hasyenda at alam ko na kay William yon. Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Iligtas niyo po ako. Psst, psst. Ate Leti! Diyan ka lang! Huwag kang lalapit sa akin! Ate Leti! Hindi kita sasaktan. Gusto ko rin makatakas dito kaya isama mo na ako. Alam mo, hindi ako aswang. Hindi tulad ni na mama at kuya. Hindi mo ako malilinlang. Lumayo ka sa akin! Ate Leti! Mali naman kasi ang daan na tinatahak mo Alam mo, mas madali ka maaaway ni Kuya William kung diyan ka dadaan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ate Leti, halika na kasi. Huwag na matigas ang ulo, maabutan tayo ni Kuya niyan kung hindi ka sasama sa akin. Bitaw! Saan mo ko dadalhin? Doon sa bodega ni Mama Victorina. Sigurado ako ligtas ka doon. Bakit mo ba ako tinutulungan? Mamaya na kasi ang daldala, Ate Leti. Bilisan na natin.
Parang may narinig ako na parang may mabilis na yabag papunta dito. Si Kuya William na yan. Isa siyang gaabunan. Malakas siya kaya kung lalabanan mo siya sa gabi. Naku, tiyak na mamamatay ka lang. Dahil mas malakas siya kapag maliwanag ang buwan eh. Ano to? Dito ba tayo papasok? Ate, wala tayo iba pagpipilian. Pumasok ka na. Tisin mo na lang ang lansa. Mahabaging Diyos, mga hita ng taong nakabitin dito. Ate, shh! Nandito na si Kuya William. Yeti! Alam ko na nandiyan ka lang. Lumabas ka na riyan! Mangiyak-ngiyak ko na tinakpan ang bibig ko habang nagtatago ako sa mga tambak ng pira-pirasong bangkay ng tao. Tiniis ko na lang ang lansa at ang lagkit ng dugo na tumutulo mula sa putol na katawan ng biktima nila. Habang si Lexus naman ay nasa kabilang tambak ng mga patay na katawan. Nakita kong pumasok si William sa loob ng bodega ng karne ng mga tao sa anyong aswang ito at inamoy-amoy ang nasa loob. Maya-maya pa ay nilisan din ito ang lugar. Ate Letty, wala na si Kuya. Anong gagawin natin ngayon? Isa ngayon, Ate Letty. Kailangan nating hintayin na sumapit ang umaga para makaalis na tayo dito. Dahil tiyak ako, lahat ng nasasakupan ni Mama Victorina, nakabantay sila sa labas. Yun! Itak yun, di ba? Oo, iyan ang gamit ni Kuya Stephen sa tuwing may nilalapa siyang tao. Kukunin ko to. Gagawin ko tong sandata. Mananatili akong buong gabi dito, Lexus. Pero oras na may pumasok dito sa loob, mananabla ko. Lalaban ako. Tandaan mo, mabaho yan, Ate Letty, ha? Dahil alam na nilang galing dito si Kuya William. Kaya hindi na nila hahalugugin pa ang buong lugar na to. Malakas ang tiwala nila sa kakayahan ni Kuya William. Bakit mo ba ako tinutulungan? Alam ko kasi na ipapapati ka ni Mama Victorina eh. Dahil noong mga sandaling nasa gilid ka ng pinto at nakikinig ka sa pagtatalo ni na Kuya, hindi mo na siguro napansin pero nandoon ako sa may hagdan at nagmamasid. Kaya nang tumakbo ka palabas ng bahay, sumunod na ako agad sa'yo. At saka ginagawa ko to dahil Ate Letty mabait ka. Gusto ko sumama sa'yo dahil mabait ka. Tsaka maalaga ka. Lexus. At saka masarap ang pagkain na niluluto mo. At hindi ka mamamatay tao. Lexus, tapatin mo nga ako. Aswang ka rin ba? Hindi nga. Iyang totoo niya na, Ate Letty. Si Kuya William lang kami alam na tao ako. Kaya nga ginusto niyang lagyan ng white cream yung balat ko eh. Para maging kasing putla ng balat nila. Ibig sabihin, yung hindi pagpayag ng Kuya William mo sa paglabas mo ng kwarto, pinoprotektahan ka niya? Dahil si Kuya William naman ang dahilan kung bakit naging tao ako. Ha? Paano? Ganito kasi yun. Nung sumapit ang pampitong kaarawan ko, kinailangan ko nang tanggapin ng itim na hiyas para maging isang ganap na gabunan. Pero nangyari, nagkasakit ako. Dahil hindi tinatanggap ng katawan ko ang itim na hiyas. Dahil kumakain ako ng pagkain tao. Nang hindi nila alam. Nagpupusit ako ng pagkain sa kwarto ko noon eh. Mula sa kusina ng mayordoma. Pagkaing tao? Oo. Kasi kaming mga anak ng gabunan, kabilin-bilinan sa amin ni Mama Victorina na dapat hilaw na karne ng tao lang ang kakainin namin. Para maging malakas kami sa araw na ipasa ang itim na hiyas. Pero yun, sinuway ko yun at si Kuya William na lang ang nakakaalam noon. Naku, alam ni Kuya William na kumakain ako ng pagkain tao noon. Pero hindi niya alam na magkakaroon pala ng masamang epekto yun sa akin. Paanong hindi ka na pwedeng maging gabunan kagaya ng Kuya William mo? Kasi Ate Letty, nagkasakit ako ng sobrang lubha noon. Dahil hindi kaya ng katawan ko ang puwersa ng hitim na iyas. Ayun, lumapit si Kuya William sa isang manggagamot na hindi alam ni Mama Victorina. Sabi ng manggagamot, kung hindi papatay ng sisiw sa loob ng katawan ko, ay mamamatay ako. Kaya yun, pumayag si Kuya William na patayin yung sisiw. Kapalit nun, ay ang pagpapanggap ko na aswang ako. At nagkasundo kami ni Kuya na
Hindi ako lalabas sa kwarto ko pag hindi siya kasama. Anong mangyayari sa'yo kapag nalaman ng Mama Victorina mo na hindi ka na magiging gabunan? Himpapapatay niya ako. Hindi matatanggap ni Mama Victorina na magkakaroon siya ng anak na tao. Kaya Ate Leti hayaan mo ako sumama sa'yo sa pagtakas mo. Sasama ako sa'yo. At handa akong iwan ang lahat ng bagay sa asyendang ito. Kahit pa iiwan mo mag-isa na lang dito ang Kuya William mo? Malulungkot ako Ate Leti. Dahil buong buhay ko, si Kuya William ang tagapagtanggol ko Pero ayaw ka nang magpanggap buong buhay ko. Nakauri nila ako. At saka, mapapahamak din si Kuya pag nalaman ni Mama na siya ang nakipagkasundo sa manggagamot. Naiintindihan kita, Lexus. Isasama kita sa pag-alis ko dito. Pangako yan. Maraming salamat Ate Leti Hindi ka na mag-iisa, Lexus. Ako nang magiging tagapagtanggol mo mula sa gabing ito. Ate Leti? Bakit? Parang may baboy sa labas ng bodega. Parang papasok siya dito. Ate Leti, hindi kaya parehong baboy yan na sumalakay sa atin kaninang umaga? Yung baboy na sumungap sa akin? Yung baboy na may pulang mata ba ang ibig mong sabihin? Oo, Ate Leti. Malas niya lang kung papasok siya dito. Dahil hindi ako magdadalawang isip na itarak tong itak sa katawan niya. Subukan niya lang na lumapit sa akin at makakatikim siya. Parang papasok siya dito kasi tinutulak niya ang pinto gamit ang ilong niya Maging alerto ka, Lexus. Lalaban tayo. Ate Leti! Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Ate Leti! Nandiyan na siya! Hayop ka! Tikman mo to! Ate Leti, mag-ingat ka! Tikman mo to! Ate! Nagtagumpay ka! Grabe na, puruan mo siya! Buti nga sa kanya. Teka, tignan mo, parang nagbabagong anyo siya. Grabe, parang bumabalik siya sa taong anyo niya. Buti nga at malaman natin kung sino talaga siya. Asintado ko ang pagkakatarak ng itak sa katawan ng baboy ramo na may pulang mga mata. Masasabi kong iisang baboy lang ito sa nagkaengkwentro namin ni Lexus nung umaga dahil tandang-tanda kong pulang mga mata nito at pati na rin ang mga pangil nito na may tumutulong laway. Ngunit napalitan ang tuwa ko ng kaba at takot nang unti-unti ko nang maaninag ang mukha ng baboy ramo na sinaksak ko matapos itong bumalik sa anyong tao. Hindi. Ate Leti, may problema ba? Diyos ko po, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Uy, Ate Leti, bakit parang hindi ka masaya na natamaan mo siya? Hindi ito maaari. Mama Josefa, ikaw? Teka, tinawag mo siyang Mama, Ate Leti? Kilala mo ba siya? Lexus, mama ko to. Mama Josefa ko. Diyos ko, patawarin niyo ako. Teka, mama mo siya? Ang baboy ramo na sinaksak ko ay ang mama ko. Hindi to pwede. Nagkasala ako sa mama ko. Para akong binusa ng malamig na tubig nang makita kong nilalang na nagpalit anyo bilang baboy ramo ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal kong Mama Josefa. Ang aking ina na matagal ko nang hinahanap na nakaratay ngayon mismo sa aking harap sa kadahilanang ako ang sumaksak dito. Lexus, nasaksak ko sarili kong ina. Kailangan nating tumawag ng tulong. Pero paano? Ate Leti, pag lumabas tayo dito, tiyak na malalaman nila ang pinagtataguan natin. Iyang mas masaklap pa. Baka mahuli nila tayo. Pero hindi pwedeng wala tayong gawin dahil mauubusan ng dugo ang mama ko. Paano na to? Wala ka na bang ibang alam na daan na paalis sa asyendang ito? Meron naman.
Pero medyo malayo-layo yung lalakarin natin para makalabas dito eh. Saan? Doon sa tunnel. Tunnel? Oo. May tunnel ang asyendang ito, Ate Leti. Kung ganun, kailangan na natin magmadali. Teka lang. Titignan ko muna sa labas ate ha. Kung may tao ba. Kailangan natin mag-ingat. Bubuhatin kong nanay ko. Ate, mukhang walang nakamasid sa labas. Bilisan na natin! Sinundan ko lamang si Lexus papunta sa sinasabi niyang tunnel na tatahakin naming palabas ng hasyenda. Ang akala ko'y magiging madali lang ang aming paglabas dahil tago ang tunnel, ngunit nagkamali ako dahil sa mismong tunnel pala nagkukuta ang napakaraming aswang na alagad ni Doña Victorina. Ate Leti, dito tayo. Ma, kapit ka lang ma. Makakalabas na tayo dito. Huwag mo na lang pansinin ang kalansing na yan ha. Lexus, pwede bang pakihawak muna siya? Alalahin mo muna si Mama. Pupunitin ko lang ang damit ko. Kailangan kong lagyan ng pressure ang sugat niya para matigil ang kaunti ang pagdurugo. Masusunod, Ate Leti. Ano yun? Kilala ko ang angel na yun. Sino yun? Si Mama Victorina na yun. Naku, kailangan natin makalayo dito. Bilisan na natin, Ate Leti. Binibilisan ko na. Saan tayo pupunta? Ate! Si Mama Victorina! Nakapunta niyo tayo! Lumayo ka! Tatakas ka na nga lang! Isasama mo pa ang bunso ko! Mama, parang awa mo na! Ayoko na dito eh! Patakasin mo na kami ni Ate Leti! Hindi pa kami magsusumbong kahit kanino! Ikaw na bata ka! Kahit kailan talaga puro ka na lang sakit sa ulo! Parang awa mo na, Mama! Ayoko na dito! Hoy, Lexus! Para sa kaalaman mo, hindi kayo pwede magsama ng babae niyan dahil magkaiba kayo. Aswang ka! Tao siya! At sino ba yung duguan na babaeng daladala ninyo? Naamoy ko na hindi rin tao ang babaeng yan. Wala ka nang pakialam kung sino siya. Mga hayop kayo! Niyanggaw niyong Mama Josefa ko! Kung ganun, siya palang nawawala naming mayordoma. Pagkakataon nga naman. Anong ginawa niya sa Mama Josefa ko at nagkaganito siya? Mama Josefa? Kaya pala magkamukha kayo kasi mag-ina naman pala talaga kayo. Huwag mong sabihin na masukan ka dito dahil dyan sa mama mong parang lantang gulay ngayon. Anong ginawa niya sa mama ko? Mga hayop kayo! Para sa kaalaman mo, Leti, kasalanan ng mama mo kung bakit siya naging aswang. Kung hindi siya umibig sa hardinero namin noon, edi sana hindi siya magiging paniwarang aswang ngayon. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niya sa Mama Josefa ko! Lexus! Patayin mo si Leti! Ngayon na, ilabas mo ang bangis mo! Hindi ko kaya, Mama! Anong sabi mo? Hindi ko magagawang patayin si Ate Leti! Leche! Ilabas mo ang pagiging gabunan mo at patayin mo na ang babaeng yan! Hindi ko siya mamapatay, Mama! At bakit naman hindi? Dahil hindi na ako aswang! Wala na akong kayang maging gabunan! Patawad, Mama! Anong sabi mo? Matagal na patay ang sisiw sa loob ng katawan ko, Mama! Hindi ko matatanggap to! Isa kang inutil! Patawad, Mama! Binigo kita! Pero hindi talaga kaya ng katawan ko! Hindi bali na lang at ako na mismong papatay sa Levi na yan. Pati na rin sa'yo dahil wala akong anak na tao at higit sa lahat, wala akong anak na inutil na gaya mo. Mama, mawa ka pa sa akin! Mawa ka sa amin! Huwag mo akong matawag-tawag na mama! Wala akong anak na inutil! Bakas sa mukha ni Doña Victorina ang galit nang malaman itong isang ganap na tao ang kanyang bunso.
Ipiniwesto nito ang sarili sa harap namin at tumuwag ito, hudyat ng kanyang pag-atake. Hindi mo pwedeng saktan ang sarili mong anak! Hindi na siya magiging gabunan, kaya wala na siyang silbi para sa akin. Hindi kami basta-basta nasusuko! Lalaban kami! Akala mo ba talaga'y matatalo ako gamit lang ng itak mo? May pananalig ako sa Diyos, kaya hindi ka magwawagi sa akin! Tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tapa mo. Ate Leti! Diyan ka lang sa likod ko, Lexus! Nakipagbuno ako ng buong lakas laban sa aswang na anyo ni Doña Victorina. Totoong may kaidaran na si Doña Victorina kaysa sa akin pero tila ba mas malakas siya at hindi man lang siya napapagod. Ang mas nakababahala pa ay habang patagal ng patagal ang paikipagbuno ko sa kanya ay unti-unting dumadating ang mga kasamahan niya. Ano na? Mukhang hindi na kayo makakalabas dito sa asyenda ng buhay. Ate Leti! Ate Leti, lumaban ka! Huwag kang panghinaan ng loob, Lexus. Lumalaban pa ako. Magdasal ka sa Diyos. Tigilan niyo na kami! Mama Victorina, pakiusap, tama na po! Pakawalan niyo na po kami dito! Tumahimik ka! Wala akong anak na inutin! Ako ang harapin mo, Victorina! Huwag kang atat, Lady. Uunahin ko munang patayin tong walang kwentang anak ko at isusunod naman kita. Sigurado naman akong hindi ka na makakatayo dahil hinang-hina ka na. Ni hindi mo na nga mahawakan na maayos ang itak mo. Hayop ka! May isa pa pala akong nakalimutan. Yang ina mong si Josefa na nakaratay at hinang-hina. Ako mismong kakain sa kanya at ikaw naman, ipamimigay kita sa kanila sa mga alipares ko. Ate Leti! Lexus! Takbo! Mama? Doña Victorina, para mo ng awa. Hinawakan ni Doña Victorina ang leeg ni Lexus at iniangat niya ang walang kalaban-laban na bata sa ere. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko para hindi makita ang mapait na sasapitin ni Lexus sa kamay ng kanyang sariling ina. Ngunit sa pagmulat muli ng aking mga mata ay isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang naganap. Sapo-sapo ni Doña Victorina ang kanyang dibdib at duguan ang kanyang bibig. Bakit mo nagawa to? Bakit? William! Kuya, Patawad din na. Pero kailangan mo na mamahinga. Kung papipiliin ako sa makakasama ko pang habang buhay, mas pipiliin ko makasama si Lexus kaysa maging sunod-sururan sa anino mo. Wala kang utang na loob! Pumatay ka na! Patawad, Mama. Punong-puno na talaga ako sa kasamaan mo. Kahit sarili mong anak, kaya mong patayin para lang sa kapangyarihan mo. Kasuklam-suklam kang ina. Nararapat lamang sa'yo ang sumpa ng dating magagamot ang binitima mo. Patayin niyo siya! Pagkakawal na walang silbi! Kasabay sa pagsalakay ng mga kawal ni Doña Victorina sa amin, ay ang mabilis na naging kilos ni William at kaagad na nilapitan ng ina kong nanghihina. Kinagat niya ang leeg ni Mama Josefa at bigla itong nangisay. Noong una ay naalarma ako sa kanyang ginawa, ngunit agad ko rin naintindihan ang kanyang intensyon. Mula sa panghihina ay tumayo ang aking ina. Naglalaway ito na may mapupulang mata samantalang si William naman ay nagpalit anyo ng isang napakalaking gabunan. nalabatan ni na kuya ang buong hukbo ni Mama Victorina. Yung Mama Victorina mo, tumatakbo siya papalayo. Ate Leti, hayaan na lang natin si kuya na lumaban sa buong hukbo. Kailangan natin sundan si Mama Victorina. Hindi siya pwedeng makalayo. Tumakbo ka na, Lexus. Susunod ako. Ate Leti, dito siya pumunta, bilis! Hoy, Victorina! Huwag kang tumakas!
Layuan niyo ako! Mga inutil! Sumuko ka na kasi, Mama. Pwede ka naman sumuko eh. Di ako papatawarin ka ni Kuya kapag nagpakabait ka. At sa tingin mo, makikinig ako sa isang hamak na batang katulad mo. Wala ka ng iba mapupuntahan, Victorina. Malakas si William kaya alam kong matatalo niya ang buong puno dito sa asyenda. Hindi niyo ako maiisahan. At ikaw na bata ka. Kung alam ko lang na ikaw ang magpapatotoo sa sumpa ng mga gagamot na yon, sana pala pinatay na lang kita doon. Hindi si Lexus ang sumpa doon na Victorina. Kung hindi ikaw mismo ang sumpa. Kayo mga aswang ang tunay na sumpa. Isa ka pang babaita ka. Kung alam ko lang ang mahala sa dala mo, ay sana noon pala, pinatay na kita habang tulog ka. Katapusan mo na, Victorina. Hindi dito magwawakas ang buhay ko. Pagkasabi ni Donna Victorina, ay agad nitong ibinukang kanyang mga pakpak at lumipad papalayo. Pagewang-gewang ang paglipad nito, senyales na nangihina na ang kanyang katawan. Bumagsak pa ito ng isang beses sa lupa bago tuluyang nakalipad palabas ng hasyenda. Nakalayo na siya. Anong gagawin natin? Hindi ko na alam. Kailangan nating balikan ang kuya mo. Hindi. Delikado kung babalik tayo sa tunnel, Ate Leti. Hindi ka rin makakalaban sa mga kawal ni Mama. Dahil sigutan ka na at hinangina ka po. Bakit kanya tinatawag na sumpa? Hindi ko alam pero tiyak akong hindi lingid sa kaalaman ni Kuya William ang sumpang sinasabi ni Mama Victorina. Kung ganon, alam ng kuya mo ang patungkol sa sumpa pero hindi niya sinabi yun sa'yo. Parang ganun na nga. Ano nang gagawin natin ngayon? May gusto kong puntahan, Ate Leti. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin na palaging nababawasan ang bilang niyong mga katulong? Oo, bakit? Anong alam mo patungkol doon? Naku, tiyak akong may buhay pa rin na natitira sa kanila. Doon sa kwarto ni Mama Victorina. Kung ganon, yung mga nawawala pala mga bihag ng mama mo. Oo, nagsinungaling ako. Ate Leti, patawad ah. Kung ganon, Lexus, puntahan na natin sila. Pakawalan natin sila. Naku, sana makuha pa nilang hindi matakot sa akin, Ate Leti. Mas makakabuti sigurong ikaw na lang ang pumasok sa loob ng kwarto ni Mama kung sakali. Kasi tiyak akong matatakot sila sa akin eh. Dahil alam nilang kapamilya ko ng babaeng dumukot at kumain sa iba pa nilang mga kasamahan. Parang ganun talaga ang mangyayari dahil saksi sila sa kasamaan ng Mama Victorina mo. Dahil sa pakiusap ni Lexus sa akin ay ako na lang ang pumasok sa loob ng kwarto at doon tumambad sa akin ang mga nanghihina ng mga kasamahan ko sa pagtatrabaho sa hasyenda na inakala kong umalis at umuwi sa kanila. Agad kong tinanggal ang kanilang mga gapos. Mabilis naman silang tumakas palabas habang ako naman ay naiwan sa loob matapos makakita ng isang libro na nakabukas sa may lamesa sa kwarto ni Doña Victorina. Ano to? Mga larawan ng aswang to ha? Ha? May paraan pala para maibalik ang isang aswang sa pagiging tao. Kailangan mabasa ito ni Lexus. Lexus! Lexus! Kailangan mo makita to. Ate Leti! Anong nangyayari dito? Pasensya ka na. Si Kuya kasi ayaw paawat eh. Bakit nagsitakip kayo ng mukha? Kasi... Anong nangyayari? Diyos ko! Ito na nga lang, Leti. Kanina ko pa kasi sila pinagsasabihan na kumuha sila ng damit ko. Kasi nasira kanina yung pinagpalitan niyo ko eh. Pero hindi nila magawa. Ha? Narinig mo naman siguro sinabi ko, hindi ba? Ang sabi ko, kumuha ka ng damit na susuotin ko. Sige, naiintindihan ko. Kukuha na ako ng damit. Pakibilis na sana. Kasi nilalamig na ako eh. Masusunod kung yan ang gusto mo, sir.
Nagulat ako nang paglabas ko mula sa kwarto ni Donna Victorina. Sa halip na takot nang makita kong mga mukha ng mga katulong na bihag ay napalitan ito ng hiya at nakatakip pang mga palad nila sa kanilang mga namumulang mukha. Maging ako ay halos tumuwa mga mata ko sa nakita dahil nakatayo sa kanilang harapan ang hubad na si William. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang kumpiyansa dahil hindi man lang siya nag-abala na takpan ang kanyang hinaharap. Ito na ang damit mo, Sir William. Maraming salamat. Bilisan mo ng pagbihis kuya, nakakaya ka na eh. Ba't naman ako mahihiya? Maganda ang katawan ko, no? At malusog ang pagkalaki ko. At saka hindi naman ako pangit. Ang hambog mo talaga kuya. Magbihis ka na nga, nakakadiri ka eh. Si Mama Josefa? Nandun, sa labas. Ginapos ko muna. Dahil wala siya sa sarili niya eh. Pag nakita ka niya, naku, paniguradong atakihin ka nun. Ganun ba? Pero may paraan pa naman para gumaling ang mama mo. Ikaw pala ang anak niya. Kaya pala nung unang kita ko sa'yo, nakikita ko ang pagbumukha niya. Anak ka pala ni Aling Josefa? Makakatulong ba to? Uy, teka, matagal ko nang hinahanap to ah. Isa mo nakuha yan. Sa kwarto ng Mama Victorina mo. Grabe, nasa kanya pala ang aklat ng karunungan. Pero hindi ba lang niya sinabi? Gagamitin mo ba to? Oo, gagamitin ko yan. Makakatulong din ang aklat na yan sa paggaling ng mama mo. Iba kasi ang kaso ng mama mo eh. Nayanggaw siya pero hindi tinatanggap ng sistema niya. Kaya yun, nabaliw siya at wala sa sarili. Ilang taon ko nang napapansin ang baboy mo sa asyenda eh. Ang akala ko, kasama lang namin. Yung pala si Aling Josefa. Hindi rin namin alam na nayanggaw na pala siya ng tuluyan ng hardinero namin noon. Yung akala namin tumakas at tumuwi na siya noon eh. Pinilit ko na binabasa ang mga galaw at pananalita ni William dahil kung magsalita ito'y para bang kalmado lang. Hindi siya natatakot na magsabi ang mga dating kasambahay sa iba na aswang sila. Hindi rin siya apektado sa mga pulis na rumonda sa mismong hasyenda. Maaari mo na kausapin ng mama mo sa loob. Talaga ba? Oo, magaling na siya. Dahil bantog na manggagamot ang nagtanggal sa pagiging yanggaw niya. Hindi na manggagamot na gumamot kay Lexus noon. Maraming salamat. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa loob para makausap mo na ang mama mo. Mama? Letty, ikaw na ba yan? Ako to, Ma. Ang laki na ng Letty ko. Payakap, anak. Mama, namiss kita. Patawad kung ilang taon ako nawala sa tabi mo. Maging ako, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam na nayanggaw na pala ako at naging baboy Ramon na pagala-gala dito sa asyenda. Wala na yun lahat sa akin, Mama. Ang importante, nakabalik ka na po. Mahal na mahal kita, Mama. Hindi na ako aalis sa tabi mo, anak. Sasama na ako sa pag-uwi mo. Hindi na tayo maghihiwalay, Mama. Ate Letty. Ano yon, Lexus? Pwede ba akong sumama sa inyo? Sa bahay po ninyo? Sasama ka? Kasi wala na akong mama eh. At saka hindi na ako nababagay sa asyenda dito. Kaya kung pwede, isama niyo na lang po ako. Ikaw ba si Lexus? Kilala niyo po ako? Noong nagtatrabaho ako dito, nung nagsimula na akong mayanggaw, alam kong magdadalang tao si Donna Victorina. Malaki ka na pala. Naalala ko pa dati na sinasabi ni Donna Victorina na Lexus ang magiging pangalan mo hanggang sa dumating ang hardinerong yun sa asyenda. Hardinero? May manggagamot na nakapasok dito na nagpanggap na hardinero. Isinumpa niya si Donna Victorina na isa sa mga anak niya ang magiging ganap na tao at magiging taksil sa pamilya
At magiging dahilan ng pagkamatay niya dahil isa sa mga biktima ni Doña Victorina ay ang anak niyang dalaga na namasukan dito bilang katulong. Ikaw pala, Lexus. Ikaw ang naging bunga ng sumpang yon. Ibig sabihin lang nun, hindi ka inutil. Kung hindi, ikaw ang hustisya sa lahat ng mga naging biktima ng kasamaan ng Mama Victorina mo. Buhay pa kaya si Mama? Yan ang hindi natin masasagot dahil hindi natin alam kung nasaan man siya ngayon. Kung sasama pa ako sa inyo, papayag kayo, Ate Letty? Aling Josefa? Hindi. Hindi ka pwedeng umalis sa asyendang ito, Lexus. Kuya William? Hindi ako papayag. Naiiwan mo ako. Ginawa ko ang lahat, Lexus, para maging ligtas ka sa asyendang ito. Noong gabi na hinabol ko kayo, alam kong nasa bodega kayo ng mga karne ng tao. Ikaw naman, Letty. Kung magtatago ka, galingan mo naman. Kulang na lang ako mismo ang magturo sa'yo kung paano magtago ng maayos eh. Nilinlang ko ang mga kawal ni Mama. Pero kuya, hindi na ako magiging gabunan. Magiging pabigat ako sa buong bahay mo. At sino naman ang nagsabi na ikaw lang ang hindi gabunan, ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Magpapagamot ako. Sabi ng albularyo, may pag-asa pa ako maging tao ulit eh. Dahil minsan hindi pa ako kumain ng karne ng tao. Hindi ka kumakain ng karne ng tao? Oo. Kami ni Mag Stephen. Manok lang ang kinakain namin. At tinago namin yun sa lahat. Kaya pala, malapit kayo sa isa't isa. Ngayon alam mo ng katotohanan na. Kaya wag na wag mo akong tatawagin bakla. Dahil sa susunod baka kung ano na magawa ko sa'yo eh. Uy kuya, wag mo na sungitan si Ate Letty. Hindi naman ako susungit ah. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pasensya na kung hinusgahan kita kaagad. Wala nga naman. Pero ngayon pa lang, kakalaruhin ko na sa'yo ha. Na hindi ka pa pwedeng umalis dito. Dahil nakasaad sa kontrata mo na 2 taon kang mamamasukan dito bilang katulong. Hindi ko nakakalimutan yon. Dahil sa kontrata ay kinailangan ko munang manatili sa asyenda. Nagamot ang Mama Josefa ko at pati na rin si William. At si Manong Stephen ay naging ganap na tao na rin. Pinatay ng isang bantog na albularyo mga sisiw sa loob ng katawan nila. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas ay may natanggap kami na balita. Uy kuya, parang nagmamadali ka naman yata. May natagpong bakay raw ng babae sa labas ng gate eh. Ha? Sino naman kaya yon? Iyan ang aalamin ko. Si Mang Stephen lang kasi ang nagsabi na may bangkay raw ng babae na natagpuan doon. Uy, sasama ako kuya. Gusto kong makita kung sino ang bangkay. O sige. O ikaw, sumama ka na lang din sa amin, Letty. Dahil kakailanganin din ng mga pulisya ang mga statement mo para sa mga kaso ng nawawalang kasambahay dito sa asyenda nung una. Isasabay na lang natin sa pag-alam kung kaninong bangkay ang natagpuan sa labas ng gate. Saan ba din nila ang patay na katawan ngayon? Nandoon daw sa Reverie Funeral Homes. Walang nagkikling kaya titignan ko kung sino. O no, handa ka na ba? Baka kailangan mo pang magbihis dyan. Ayos lang ako. Hindi na ako magbibihis. Okay na itong suot ko. Seryoso ka ba? Pupunta ka sa presinto ng nakashort? Uy, maraming lalaki dun, Letty. Hindi, ayos lang ako, Sir William. Okay na po itong suot ko. Magbihis ka. Magsuot ka ng pantalon na matatakpan niyang hita mo, no? Kasi, sir... Huwag mo na akong bigyan pa ng kahit anong rason. Magbihis ka na ngayon, Nel. Uy, Ate Letty, sundin mo na lang siya. Naku, hindi ka mananalo kay kuya. Sabi ko nga magbibihis na ako. Una naming pinuntahan ni William ay ang presinto para magbigay ako ng statement sa kaso ng mga nawawalang kasambahay sa asyenda. Pansin kong panay ang sulyap niya habang ini-interrogate ako ng police officer. Hindi rin nakataka sa mga mata ko ang mariin na pagbuntong hininga nito na para bang naiirita siya. Uy, bakit ba ang tagal ninyo matapos mag-usap ha? Ha? Kasi marami pa siyang tinanong na kailangan kong sagutin. Parang hindi naman yata tungkol sa kaso ang tinatanong niya sa'yo eh.
Ha? Alam mo naman na kailangan kong maging maingat sa pagsagot dahil kung hindi, kayo ni Lexus ang sasabit sa kasalanan na kagagawa ng mama ninyo. Alis na tayo. Naiinis na ako eh. Ha? May nasabi ba akong mali? Huwag ka na nga maraming tanong. Sumunod ka na lang. Dahil pupunta pa tayo sa Pornaria. Ba't ba ang init-init ng ulo mo? Kasi... Kasi ano? Ay, naku, wag na nga lang. Igagawan ko na lang ng paraan ng kaso namin na walang tulong galing sa pulis. Siguraduhin kong iaatras nila ang kaso laban sa pamilya namin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni William sa mga salitang binitiwan niya. Pagkasakay ko ng sasakyan, ay agad niya itong pinaharurot pupunta sa punerarya, kung saan inilagay ang katawan ng babaeng bangkay na nakita sa labas ng gate ng hasyenda. Ito na raw ang katawan ng babae, sabi ni security guard. Hahayaan ba nilang tanggalin natin ang takip sa mukha? Ayos lang naman siguro. Ako na lang ang magtatanggal. Tinatatakot ako. Ayos lang yan, Lexus. Patay na yan kaya hindi na makakapanakit yan sa'yo. Aalisin ko ng takip. Hala, Diyos ko! Si Donna Victorina to. Mama Victorina. Sir William, tingnan mo yung mukha niya. Bakit ganyan yan? Hindi naman ganyan ang mukha niya nung tumakas siya palabas ng asyenda. May tumaga sa mukha niya. Baka pinilit niyang mambiktima pero nanlaban ng bibigtamin niya sana. Naway maging matiwasay at tahimik na si Donna Victorina sa kabilang buhay. Makakapagpahinga ka na rin, Mama. Sa lagay mo ngayon, hindi ka na makakapanakit ng iba. Nang tanggalin kong takip sa mukha ng bangkay, ay tumambad sa akin ang wangis ni Donna Victorina na may malaki at malalim na taga sa kanyang noo. Akala ko'y hindi matitinag ang magkapatid sa sinapit ng kanilang ina dahil sa kasamaan nito. Ngunit nagkamali ako dahil kitang-kita ko kung paanong humagulgol ng iyak si William sa pagkamatay ng kanyang ina. Wala akong magawa kundi ang yakapin ng mahigpit ang magkapatid sa araw ng pagpanaw ng kanilang ina. Anong ginawa mo? Anong ibig mo sabihin? Kasi lahat ng kasong isinampas sa'yo, hindi na itinuloy ng mga kamag-anak. Tinakot ko sila. Ano? Tinakot mo sila? Binigyan ko sila ng pera. Pero sabi ko, kung hindi nila tatanggapin, ay aaswangin ko sila. Ano? Ginawa mo yun? Ay, nag-iisip ka ba? Tao ka na, di ba? Wala akong magagawa. Naniwala naman sila eh. At saka, tinanggap na nila ang pera ko. Alam mo, napakagwapo mong lalaki pero para kang timang. Hindi halata sa itsura mo na may sayad ka. Mabuti pa yung bata mong kapatid na si Lexus eh. Matino pang kausap. Sa yun nga ang ginawa ko eh. Pero, totoo ba? Ang alin? Na, nagagapuhan ka sa akin? Ha? Sino may sabi? Uy, kakabanggit mo lang kanina. Sira. May gusto ka sa akin, no? Hala siya. Ang lakas naman ng hangin parang signal number 5 oh. Hindi ako magkakagusto sa lalaking naghuhubad sa kung saan-saan ano. Pero aminin. Nawala ko kaya yung takot na nararamdaman ng mga kasambahay dati. Nung nakita nila akong nakahubad. Oo, nawala yung takot nila. Napalitan ng hiya at saka pandidiri. Kadiri ka kaya sa oras na yun? Akala mo'y kinagwapo mo yun? Hindi ah. Kahit ano pa sabihin mo, gwapong lalaki pa rin ako, no? Uy, di ka nag-away ba kayo? Ito kasing kuya mo, Lexus. Inaatake ng pagiging hambog niya. Baka lumipad pa ako sa ibang sulok dahil sa sobrang lakas ng hangin na dala niya. Naku, Ate Leti. The more you hate, the more you love.
Hindi ko alam kung kailan at paano, pero tuluyang nahulog ang loob ko kay William. Nagpakasal kami at biniyayaan kami ng Diyos ng 3 anak. Aaminin kong may pagkaseloso siya kung minsan, pero maalaga at mapagmahal siyang asawa. Sinong mag-aakala na ang taong kinaiinisan ko at pinandidirihan ko dahil sa paghuhubad ay siya palang mapapangasawa ko. Ako nga ulit si Letty at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.